Iglesia ni Cristo kami. Mama, bit-bit namin ang aming tahanan. Sabi to mga kabisdak, mukhang seryoso nga. Nasusugurin ang Iglesia ni Cristo ng gobyernong nakatabingi ang panga. Anak ng kagwang oh. Mukhang magiging QGC 2.0 ang Iglesia ni Cristo. Yan po ay sa kanilang paninindigan laban sa korupsyon. Kaya ang hinayupak na baki, wala na. Tinubuan ng sungay talaga ni Satanas. At ito mga kababayan ko, Senador Dante Marcolita, tungkol sa kanyang warrant of arrest, ay handa umano siya magpa-aristo at kusa umano siyang sasama sa mga otoridad na aaristo sa kanya. Na balibalita nga ho mukhang nagkagulo daw tungkol ang mga PNP tungkol dyan kung sino yung magiging arresting team laban po sa kanya. Pero Iglesia ni Cristo bumuhos ang suporta sa social media. Kahit hindi po mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, nagpahayag po sila ng suporta sa naturang relihiyon tungkol sa mga nabalitaang susugurin umano ng gobyerno ang Iglesia ni Cristo dahil daw nandiyan si Senator Ronald Bato de la Rosa. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell upang palagi po kayong updated sa ating mga video. So ang pag-uusapan natin ngayon, pareho po Iglesia ni Cristo kasi Senador Marcolita, meron din namang kaugnayan ho ito sa Iglesia ni Cristo. Ano kaya ang magiging resulta ng mga panggigipit na ito laban po sa Iglesia ni Cristo? Papalag kaya ng tuluyan ang mga miyembrong ng Iglesia ni Cristo? Subalit wala pa pong opisyal na pahayag ang Iglesia ni Cristo patungkol sa mga planong kasamaan ng gobyernong Marcos. Bumuhos na po ang napakaraming suporta sa naturang relihiyon sa social media. Isa na po tayo dyan, Bisdak Pilipinas. Sumusuporta po tayo sa Iglesia ni Cristo dahil sila po ang naninindigan po para sa katotohanan. Lalo na po si Senador Marcolita, yung nagiging 2 beses na po, nagiging Senate Blue Ribbon Committee Chair, si Senador Marcolita, yung pangalawa ay Subcommittee Chairman. Na si Marcolita nga ho, ang nagbubukod tanging Subcommittee Chairman, ang nagpatawag sa mga 18 ex-Marines upang isiwalat ang patungkol sa nakawan ng mali-malitang pira sa kaban ng bayan. Pakinggan po muna natin yung isang netizen, mga kabisdak. Ito po ay siyempre suportado rin po yung Iglesia ni Cristo at may rant din po siya sa kanyang social media na noong unang panahon daw, ilang bisis na daw tinangka ng gobyernong pabagsakin po ang Iglesia ni Cristo. Panoorin po natin, narito po. May bali-balita daw na lulusubin daw ang INC ng gobyerno. Alam niyo, base sa history wala pang naging successful na gawin yan. 3 presidente, 3 ang nag-attempt, pero nag-withdraw din sila kasi hindi nila kaya talaga. Marcos Sr. Administration, Cory Aquino, and Gloria Arroyo. Ang reason kung bakit lulusubin ang INC, kasi di umano daw, nandun daw si Senator Bato ang nagtatago. Anong kagaguhan na naman yan? Sino na naman ang nag-feed sa inyo ng mga malisyoso, mga chismis na yan? At nakarating pa sa akin na nagkagulo daw kagabi sa kasakag-karami sa PNP DILG conference kasi walang may gusto na mag-serve ng warrant kay Senator Dante Marcolita. Kung gagawin nyo yan, magkakagulo na ang buong bansa. Kasi ang INC ngayon, hindi lang pure INC ang nakasuporta dyan. Halo-halo ng mga religious group. So, good luck na lang sa inyo and duda ako na magagawa niya. Yan na nga mukhang talagang seryoso po itong mga bantang ito na lulusobin ang Iglesia ni Cristo. Yung una po nating napabalitaan, nagkagulo sa press conference daw ng tawagin PNP DILG kung sino po yung mag-serve ng warrant of arrest kay Senator Dante Marcolita. 3 presidente daw ang nagtangkang pabagsakin ang Iglesia ni Cristo. Yung Marcos Sr., meron din palang nangyayaring gano'n, may ganap pala na gano'n. Cory Aquino, so Dilawan, Pulawan, nagsama-sama na ngayon under Bangag Admin. At saka si Gloria, yun ba yung kay Dilima? Gloria, o iba rin po yung kay Dilima. So si Pinoy rin, nagtangka rin pabagsakin. Malamang ang Iglesia ni Cristo. Si Pangulong Duterte lamang pala ang talagang nagmamahal sa simbahan na ito, sa relihiyon na ito. Kaya ang Iglesia ni Cristo, marunong din sila magsukli ng kabutihan na ibinigay sa kanila. Hindi po talaga nila iniwan ang mga Duterte. So ito ngayon, medyo nakakatakot dahil ang Dilawan, Komunista, Pinklawan at mga Marcoses, sanib pwersa na ngayon para pabagsakin ang Iglesia ni Cristo under Bangag Admin. Ang punto ko riyan, sabi ni Madam, kaya ba pabagsakin ang Iglesia ni Cristo ng gobyernong Marcos na nakatabingi ang panga? Yan ay katanungan man lamang. Kasi ngayon na nga lang walang kumpirmasyon yung napabilitaang susugurin ang Iglesia ni Cristo, bumuhos po ang napakaraming suporta na kahit hindi miyembro ng Iglesia ni Cristo ay naglabas po ng saloobin dyan sa kanilang mga social media. Pero bago po riyan, naglabas po rin ng legal statement itong si Regal ba yung abogado ba? Kakampi na natin kasi nabas po ito noon nung panaybanat si Regal Oliva. Patungkol po dyan sa napabalitaang umano na si Senator Ronald Bato de la Rosa ay nandyan sa Iglesia ni Cristo daw. Na di umano nagtatago daw. Ito po, pakinggan po natin, ay basahin po natin yung post ni Regal Oliva. Translate na po natin sa Tagalog para mas maintindihan ng karamihan. Ang sabi niya dyan, kung totoo mang may planong magsagawa ng operasyon sa Central Headquarters ng Iglesia ni Cristo, batay sa mga pahayag na naroon si Senator Bato de la Rosa, nararapat na kumilos ang pamahalaan ng may matinding pag-iingat.
ang pagpapatupad ng batas ay dapat laging nakabatay sa wastong proseso, due process, kapanipaniwalang ebidensya at mga pananggalang na itinadhana ng konstitusyon, hindi sa haka-haka o pampulitikang panggigipit. Sa isang demokratikong bansang pinamamahalaan sa ilalim ng konstitusyon, ang tunay na sukatan ng kapangyarihan ng pamahalaan ay hindi kung gaano ito kaagresibong kumikilos, kundi kung gaano ito katapat sa pagsunod sa tuntunin ng batas. Kung sakali, nandyan si Bato, pero haka-haka nga lang, chismis lang, na nandyan gumawa lang sila ng kwento ba? Sino na naman nagbibigay ng impormasyon dito sa Bangag? Di drama lang. Ang problema kasi dyan na Regal Oliva, alam naman natin si Bangag, ay, ano talaga yan, yung nanggigipit. Bindaloy ka nga, wala pong batas. Hindi na yan sumusunod na batas. Ang kagawang walang batas kay Bangag. Kaya gagawin po nila ang lahat ng gusto nilang gawin para lamang manggipit at magipit itong Iglesia ni Cristo. Yan ang nakikita natin dyan. Tingnan mo sa Kingdom of Jesus Christ, no? Sa KOJC. As in po, wala pong respeto sila sa batas. Mantakin mo sa KOJC, ang dala nilang warrant of arrest ay hindi kay Pastor Kibuloy. No? Sumugod sila ng walang search warrant. Ang dami nilang violation. Na kahit meron na pong desisyon ng Korte Suprema na itigil po ang pagsugod dyan sa paglusob dyan sa KOJC, hindi po nangyayari yon. Hindi sinunod ni Tory. At tuloy pa rin ang panggagago dito sa KOJC. Yan ang nakakatakot dyan. E alam naman natin, ang gobyernong Marcos, wala ho silang patawad. No, wala silang nire-respeto. Pag kritiko ka, ganyan ang gagawin mo. Na alam nila nagkikriticize ka, alam nila opposition ka, at hindi ka sumusunod sa kagustuhan namin, pababagsakin ka namin. Papakulong ka namin, kakasuhan ka namin. Ito po ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Na-experience na po natin yan sa Kingdom of Jesus Christ. Sana man ho, hindi magiging KOJC 2.0. Kasi kung gagawin ho nila dito, ito, yung sentral ng Iglesia ni Cristo, Quezon City, Metro Manila. So malamang, baka sisiklab ang tinatawag na EDSA People Wear pa. Sa KOJC hindi sumiklab ang EDSA People Wear pa. Kasi nga, doon sinugod sa Davao eh. Ang sentral ng KOJC sa Davao eh. Pero ito ngayon, ang sentral ng Iglesia ni Cristo ay nasa Metro Manila, sa Quezon City. Marami silang miyembro. Malamang mapuno ang Commonwealth ng tao. So hindi na po EDSA People Wear pa. Commonwealth People Wear pa na ho ito. At diretso sa palasyo de Polvoron sa Minjulak, patay ka baki. Kasi tama yung sinabi ni Ma'am, hindi lang po iglesia dito ang papalag, kundi samot-saring mga relihiyon. Mga supporters, kagaya ng mga DDS, ay susuporta po dito at haharang po sa mga hinayupak ng mapang-aping gobyerno. Patunay po dyan sa social media ngayon, kumakalat po ito. Ito po yung mga supporters ng Iglesia ni Cristo. Ayan o. Yan o, I'm not INC, but I stand with them. Because I respect their faith. I value their unity. I appreciate their stand for truth. Ayan o. Kumakalat ito ngayon. I stand with truth. If INC stands for truth, then you know where I stand. Siyempre kung tayo po ay nakita kung saan po ang gustong tumayo sa katotohanan, ay doon tayo. Unlike dito sa Judas is Lord. Natakot baka mapreso yung pastor na bulaan ho nila. Ito hindi po ito mga Iglesia ni Cristo malamang. Ayan, ito pa. Meron pa pong post. Siyempre, pabor pa rin po yan sa Iglesia ni Cristo. Sabi ni Marco, kamuntika naman Marcos eh. Marco Reyes, INC ka ba? Ako, hindi. Iba-iba ang mga relihiyon natin. Pero sobra ang paghanga ko sa kanila sa pakikibaka tungo sa good governance. Pero yes, of course, the church is separate from the state. Subalit ang mga miyembro ng Estado ay may miyembro din ng simbahan. Sakop ng simbahan ng usaping moralidad at ethics na common sa dalawa. And on that, the INC is vastly superior and we ahead of the others. Sa mga miyembro at namumuno ng INC, saludo po ako sa inyo. Talaga naman, no? Ang INC talaga, mga ganitong relihiyon na nanindigan, marami ho talagang susuporta. Sa social media ngayon, kasi hindi po pwedeng baliwalain din po itong mga balibalita na ang INC ay susugurin. Lalo na po, wala pang pahayag ngayon ng Iglesia ni Cristo patungkol sa mga kumakalat. Totoo ba ho itong kumakalat? No? Ng Iglesia ni Cristo ay susugurin? Ng Iglesia ni Cristo ay gagaguhin? Yan po ang isa sa mga dapat na tingnan din po natin. No? Kasi ako naniniwala, gaya ng sinabi ko kanina sa content ko ng maaga, ang demonyo magpakademonyo talaga. Ang kawatan magpakakawatan talaga. Ako rin, tatayo po rin tayo para sa Iglesia ni Cristo. Sama-sama po tayo. Itong Iglesia ni Cristo na lang ho ang natira na tumatayo ngayon. Medyo mabigat-bigat na tinik sa lalamunan ng mga buhaya kasi ang KOJC talagang si Pastor Kibuloy ginago na ho nila Pati yung channel ng yung Isiminay. Hanggang ngayon yung prangkisa indefinite suspension. Hindi mo alam kung kailan ibabalik. Dito rin sa Iglesia ni Cristo may NIT 25 ho sila. Speaking of NIT 25, pakinggan po natin ho
nitong balita na ayon po sa kanila ay si Senator Rodante Marcolita, kasi may warrant naman daw talaga, nagkagulo lang kung sino mag-aresto. Ayan na po, may inilabas na po, napahayag si Senator Rodante Marcolita na kapag aarestuhin daw siya ng otoridad ni Bangag, ay kusa po siyang susoko at magpasailalim sa batas ni Bangag. Ay ang tanong, ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, papayag kaya? Nung nagaguhin lang basta-basta si Senator Rodante Marcolita unang-una, wala po siyang ninakaw na pera sa kaban ng bayan. Yan po yung malaking tanong. Pakinggan po natin itong balitang ito, narito po. Nakahanda daw si Senator Rodante Marcoleta na sumama sa otoridad kung siya ay aarestuhin sa bisa ng warrant of arrest sa inimbentong kaso laban sa kanya. Naniniwala si Marcoleta na ginagawa ang panggigipit sa kanya dahil sa patuloy na paghahanap niya sa katotohanan sa flood control scandal. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Arestuhin po nila ako. Muli po ako nagsasabi na ako ay sasama sa kanila ng buong pagpapasakop. Matapang nahaharapin ni Senator Rodante Marcoleta ang mga gawa-gawang kaso na isinampalaban sa kanya. Sa harap yan ang bantang pag-aresto sa senador, kasunod ng impormasyon na naglabas na ng warrant of arrest ang korte. Sinabi ni Senator Marcoleta na malinaw na bahagi lang ito ng panggigipit sa kanya. Totoo po lahat na maaari pong ako ay arestuhin sa araw na ito o kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa, kung hindi napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po ay pinagtiwalaan ninyo. Ngunit sa halip po ng pagtitiwalang yon ay ninakawan po kayo. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. Yan po ang kanilang gustong iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan at tuluyan. Kaya lahat po ay gagawin nila. Huwag po kayong mawawala ng loob. Alam ko po na ito'y pansamantala lang. Alam ko pong hindi magpapabaya ang Panginoon Diyos. Git pa ni Marcoleta, pilit na pilit ang kasong plunder at indirect bribery na isinampa sa kanya. Po yung mga kasama ko Senado na dati namin kasama sa grupo namin, meron silang plunder na nauna na. Opo. Pero dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro. Baka sila po ay hindi na asuntuhin. Mauuna pa po akong aarestuhin. Doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami. Walang hiwalayan, walang maghuhudas. Sabi ni Pero Boy, napansin na ninyo kung sino po yung naghudas. Wala naman daw siyang ninakaw na pera ng taong bayan, hindi gaya ng mga dawit sa flood control scandal. Pero ako, invento lang. Walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila. Sa kanila, hindi sa taong bayan. Ay yung pilitin ko po na ituloy ang pagdinig diyan sa flood control projects, anomaly na yan. papanagot. Kasi sa Papanagot, pati accountability, sila- opo, Oo. papanagot ang nasa likod talaga. Nasa ng sa lahat. kanila po yun. Nasa kanila na po yun. Kung talagang arestuhin po nila ako, ay muli po ako nagsasabi na ako ay sasama sa kanila. Liwanag sa akin yan na alam ng taong bayan na wala po akong kasalanan kung hindi yung maglingkod sa inyo ng buong katapatan. Ano man po yung gagawin nila. Ako po ay naniniwala na meron po tayong isang Diyos na mapagmahal. Maaari din daw na may kinalaman sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang planong pag-aresto at pagkulong kay Marcoleta. Grabe, no? Parang, ang hirap ba imaginin? Sa akin lang, oh. Nung nanonood po ako, sinasabi ni Senator Marcolita na wala akong ninakaw. Wala akong pinaplander na pera ng bayan. Pero mas mauna pa yata akong makulong sa mga may kinalaman sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Di mo ma-imagine yung wala kang ninakaw, wala kang kinurakot, pero kinasuhan ka ng plunder, lalabasan ka ng warrant of arrest, aarestuhin ka na anak ng kamuti. Grabe ang tindi no, ng gobyernong ito. Grabe, paano nila ito minagic? Paano nila ginawa ho ito? Kaya Senator Rodante Marcolita. Kasi nga, si Marcolita lang ang nag-isa ngayong matapang talaga nagpaporsige. Magpa-imbestiga tayo. Kasama na ngayon si Senator Alan Peter Cayetano, yung Team Duterte sa grupo nila. Pero agresibo kasi si Senator Rodante Marcolita, nakipagbardagulan, binanatan si Ping Lacson, binanatan si Tuta Soto, lahat sila. Na hindi natatakot eh. Pati Net 25 din oh. Alam mo sino lang yung nagla-live noong huli no? Patungkol dyan sa ex-Marines. Ang nakikita ko dito, Net 25 at Isiminay. Binigyan nila ng plataforma itong 18 ex-Marines para makapagsalita ho patungkol po sa mga nangyayaring pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito po yun eh. Kaya saludo tayo sa Net 25 at Isiminay. Lalo nang saludo tayo sa Iglesia ni Cristo at KOGC. Nagkapareho po ng prinsipyo at paninindigan laban sa mga kurakot. Pero yung, paano nangyari? Si Marcolita hindi nagnanakaw, walang ninakaw ba, walang kinawat, pero may plunder case, anak ng kagwang. Samantala itong mga hinayupak na mga taong ito, ayan oh, Diyos ko, animal oh. May ebidensya na, di ba? Charis. Naku, Net 25 din po ito eh, di ba? Charis, sinabi ng 18 Marines, nag-deliver ako dyan. 5 malita. Si Sandro nag-receive, may picture, may ebidensya. May mga video helicopter. Ito, hindi kinakasuhan, no?
Kasi nga yung tatay niya nakaupo ngayon, anak ng kagwang talaga naman. Kaya sana yung mga, alam mo, yung mga corruption advocate, no? Lumabas po kayo. Kasi kung kayo ay talagang lumaban sa korupsyon at gusto ninyong walang kurapot sa gobyernong ito, tumapang po kayo, suportahan po ninyo yung 18 ex-Marines, 18 soldiers na lang. Kasi sila naman talaga ay mga sundalo. Hindi lang po pwedeng SMNI lang, 25 lang, hindi pwedeng OJC lang, INC lang, ang susuporta sa mga to. Kundi pati kayo, mga human rights advocate. Kamakailan po itong grupo ni Magalong, nag-unfollow po ako dyan, yung good governance. Kasi ang tahimik nila dito sa mga isiniwalat ng 18 ex-soldiers. Pero nagulat ako, naglabas po ng pahayag itong si Magalong at sumuporta sa 18 Marines. Pakinggan po natin. Iniiwasan ko sana mabanggit na Marine sila kasi di naman sila lahat Marines. At karamihan na sila sa kanila were actually discharged. Ano. So I would rather call them as 18 witnesses. Ayaw ko rin i-undermine o kaya insultuhin na tatawagin ko silang 18 baleta boys o kaya 18 cargadores. Mali naman yun. Dapat protektahan sila. Diba? Kasi whistleblower sila eh. Dapat bigyan natin sila ng protection. Hindi yung parang pabayaan bahala kayo. Otherwise, that would send a wrong signal sa mga whistleblowers na ang hirap pala maging whistleblower dito. Lalong-lalo na kung may mga tao sa gobyerno ang involved. Ikaw pa ang mapapasama. Ikaw pa ang sisiraan. Kaya tuloy, madi-discourage yung ibang mga whistleblowers. Diba? Hindi na sila, wala nang gustong mag-attempt pa na maging whistleblower. Another is, kailangan mismong gobyerno ang magpakita ng interest. Masakit man ang kalalabasan. Ano? Dapat, we have to seek out the truth. Ano ba talaga ang motibo nitong mga 18 witnesses na to? Bakit bigla sila nagsalita? No? Again, this is a matter of investigation. At kakayanin uli ng mga investigador na malaman ang katotohanan behind. No? So dapat ang gobyerno magpakita. Ang hirap-hirap na maghanap ng ebidensya, magte-testify laban dito sa nangyaring anomalya tungkol sa flood control at iba pa. Mayor Magalong, nagpakita po ang gobyerno. Nagpakita po ng karahasan. Nagpakita po ng kanilang pagiging guilty sa testimonya ng 18 soldiers. Gusto ko yung sinabi niya, Magalong, na dapat pangalagaan natin yung mga witnesses, mga whistleblowers. Kasi pag ganito yung trato natin, ay wala na pong magwi-whistleblower at hindi na po kakanta pagdating sa mga anomalya. Sa anomalya nangyayari sa ating bayan. Ang hindi ko lang doon nagustuhan sinabi ni Magalong na hindi daw niya tatawagin ex-Marines kasi hindi naman Marines. Tatawagin daw niyang witness. Baka pwede, Mayor Magalong, itaas natin yung pagtawag natin sa mga to. Dahil hindi naman po natin pwedeng itanggi na sila ay 18 soldiers. 16 ang Marines, 2 yung Army. So kung ayaw natin tawagin ng 18 ex-Marines dahil hindi naman sila 18, tawagin na lang po natin silang brave 18 or 18 soldiers dahil mga sundalo naman po ito ng bayan. Kasi ako, umanga tayo sa Iglesia ni Cristo, umanga tayo sa kay Rodante Marcolita, Net 25, dahil binigyan nila ng plataforma itong 18 soldiers na nagsisiwalat. Kaso nga lang, ang sukli nito, susugurin ng Iglesia ni Cristo, si Senator Rodante Marcolita, aaristuhin, anak ng kamote. Papayag ba kayo dito? Tingnan mo, isigmi lang tayo na konti, sa 18 Marines muna. Kasi nga yung naalala po ninyo kay Kiko Matching, ako talaga yung naunang nagkomento dito, sabi ko, bakit mag-i-react ka, Kiko? Bakit magsasampa ka ng kaso, Kiko? Na wala namang sinabi, ang 18 soldiers, na dideliveran ka ng mali-malitang pera. Pinakita lang naman nila yung picture. Ang relevance sa naturang picture, magkakilala kayo makilala kayo ni Saldico. Kasi putak na putak, magkaso daw. Wala namang sinabing dineliveran ka. Kaya sabi ni Atty. Levy Baligod, walang sinabi ang Marines na tumanggap si Kiko ng malita. It's just a picture of employees of Misevis Bay. Yun lang naman talaga, no? Ang ibig sabihin yung Kiko, kilala mo si Saldico, pero hindi naman, porket pinakita yung picture mo kasama si Sharon Cunita, ay nag-deliver na kayo ng malita. Pero bakit kayo pumiyok? Baka nga may delivery talaga ng malita, Kiko. Aminin mo nga. Anak ng mga kagwang, mahuhuli talaga yung mga guilty sa mga bunganga nila, no? Ayan, ang resulta. So anyway, nakakabisdak. Abangan na lang po natin kasi dalawa po ang babantayan natin dito, no? 2 pong lugar, no? Una, yung Iglesia ni Cristo diyan sa Quezon City Central. Kung sakaling lulusob ang mga to, talagang maraming tao diyan, no? Lalabas. Tapos kung isabay din nila dito naman sa Senado, kasi si Rodante Marcolita sa Senate man yan, talagang dadami rin ang tao sa Senado. Lalo na mga DDS, ginawa na pong kampo yung Senado, mga kapatid nating mga Muslim. Naku, mag-isip kayo ng napakaraming bisis, Bongbong Marcos. Sa bagay, kung pipresyorin talaga si Bongbong ng mga komunistang grupo, mga dilawan, pinklawan. Ano? Pag hindi ka po gagawa, kung hindi mo gawin yung paglusob sa INC, gaya ng paglusob sa QJC, magrarally kami, pababayin ka namin sa pwesto. Patay talaga naman, no? Manginginig yan sa takot. Good luck na lang sa maraming Pilipino. Dahil ang mga gawaing ito ay hindi gawain ng matino. Tsaka good luck sa Iglesia ni Cristo.
kasama niyo po kami sa labang ito. Gaya ng sinamahan po namin ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibuloy, dahil Duterte supporters, para sa bayan, sasambahan din po namin kayo.